Na rin po sa hanggang Bewang, no, waist deep ang baha sa barangay Plainview, Mandaluyong. Kaya po yung ilang residente dyan, kailangan ng sumakay pa ng bangka para po makatawid. For update, we have Mobile Journal Kyla Macantan. Kyla, go ahead. Angela, Diego, ayan, nandito tayo ngayon sa gitna ng sa rotonda nitong Mandaluyong City Hall. At abot na nga doon, no, sa medyo gitna pa, abot na sa Bewang yung taas ng tubig baha. Medyo humupa na daw yan kumpara kaninang madaling araw kasi ayon sa mga nakausap nating residente, habot pa daw ng dibdib yung taas kanina. Pero nalibot din kasi natin hanggang doon sa may Barangay Hulo kung saan malapit na yung ilog. Doon naman medyo humupa na, mga nasa dito sa taas sa baba ng tuhod na lang yung taas, at maraming residente yung umaasa dito nga sa pumapasada o umiikot na mga bangka katulad ditong sinasakyan ko ngayon na ayan, 5 daw yung kasa dito na pasahero, pero so far 3 pa lang yung pinakamarami na nasubukan ko, at mahirap din kasi mabigat. Ayan. Nakikita natin na dumadaan din yung mga volunteers from LGU, yung sa kanilang City Disaster Risk Reduction, nakasalubong din natin kanina. Meron din silang mga gamit. Although parang mga inflatable lang yun na parang mga airbed yung itsura. Hindi siya kasing concrete nito nga sinasakyan natin. Ito kasi talagang parang bangka kasi talaga to na medyo maliit. Pero kanina, no, naranasan natin na mapasukan ng tubig sa sobrang taas nga ng baha. Angela, Diego. Kanina, Kyla, sabi mo, no, umabot nga, there was a time pa dyan kagabi or kanina na umabot hanggang dibdib yung tubig baha. Yeah. Pero kamusta naman yung mga residente dyan? Meron na bang mga nagsilikas? And of course, I'm assuming pinasok ng baha yung kanilang mga bahay. Ayun, Angela, Diego, mabuti nga, no, kahit na mataas yung baha dito sa mga lansangan, yung kanilang mga bahay, mangilan-ngilan lang yung talagang inabot kasi matataas talaga yung kanilang mga bahay. Kasi ayon din naman sa kanila, talagang bahain na dito sa lugar. Na sila, lalo na kapag yung ulan talagang walang patid. Kaya kumbaga ready na sila, napa-renovate na yung mga bahay at napataasan. Pero nakausap din natin kanina yung mga from LGU at may mga evacuation centers naman na nakahanda kahit doon sa mga lugar na hindi pa flooded. So yung mga barangay hall, yung mga school, ayan ay open naman daw at pwede nga i-check sa kanilang mga Facebook page, sa Facebook page ng LGU. Pero syempre, no, may mga kapatid tayo na hindi makaka-access at yun, gusto nilang iparating sa ating mga kapatid na bukas yung mga barangay hall at school kung sakaling pinasok na yung ng tubig baha yung kanilang mga bahay. Pero dito, medyo hindi pa ganun humuhupa kasi patuloy pa rin naman yung ulan, humihina lang at tumalakas. Although yung mga dito sa Bonnie Avenue, pagdating hanggang doon sa may EDSA na, wala talaga nga baha doon. Alright, Kyla, yung bangka na ginagamit nila para makadaan dyan sa area na yan, binabayaran ba yan o talagang ano lang yan, bayanihan ng mga residente dyan sa area ninyo? Oo. Angela, meron yung mga talagang galing sa LGU, no, na yun ay libre. At meron din tayong mga nakita kanina mga truck, yung mga military truck na yun lang yung kasi yung may kayang dumaan dito. Right. Pero itong sinasakyan ko, pampasahero to kasi itong mga kabataan na nakasalubong natin, nirentahan daw nila ito. So itong bangka, nakausap ko din yung may-ari kanina, ginagamit lang daw nila ito kapag gustong pumasyal dyan sa ilog dahil malapit na nga dito sa Ilog Pasig, dito sa Mandaluyong yung Barangay Hulo. At kapag ganitong kailangan, pinibigay naman nila at pinapahiram dito sa mga gustong pumita din na kagaya ng mga kabataan na walang pasok. At ang singil nila nasa 50 pesos yung pinakamababa. At depende na yan sa layo kasi medyo kawawa rin kasi sila kasi mabigat at malalim yung tubig. Nakayapak lang sila sa kanilang pag-andan. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo at mag-iingat ka. Kyla Macantan, ang ating Mobile Journal Live na nag-ulat mula po dyan sa may Mandaluyong. Yeah, we already had Evan, we had Merimon, we had Kyla, all lahat ng situation nila baha sa area nila. Although we spoke to Pag-asa, ang sabi ng Pag-asa, we don't expect the same volume anymore as what happened on 3 a.m. Sabi lang we shouldn't take it lightly. It's because I guess at this point saturated na yung mga drain. Saturated na rin ang drain at lupa na even ang konting ulan lang, it may exacerbate the current condition now ng mga baha na nangyari all over the metro. So hindi pa po tapos ito. Be on guard, be ready to evacuate sa mga kailangan mag-evacuate. Stay safe lahat kayo. And of course,